Ayun. Sige, good afternoon po. Okay, at nandito may bisita tayo, Idol, si Arlene Tumbaga, si Reynaldo Tumbaga, at Bonifacio Palomado. Ang kanilang reklamo ay yung kanilang sitio chairman, maging yung tanod at pulis na kanilang nilapitan dahil sa kawalang aksyon sa kanilang reklamo. Ang nangyari kasi nito, Idol, noong February 23, may isang tao na pinasok yung kanilang bahay, may ice pick. Tapos, yun nga, sabi ng barangay, i-report sa pulis, sabi naman pulis, sa tanod na lang. So, walang aksyon na Nagturuan. nagturuan, yun. Nako, paano pa maasahan yung aksyon ng ating mga kinukulan sa barangay at pulis kung tamad sila? Pinapasa-pasa. Pero kung ito ay kabaro nila ang nagreklamo, kulong. mabilis pa sa alas 4. Baka kulong na agad. Hindi lang kulong, baka nasa ospital na. Yung namirwisyot ng nanakot ng ice pick. Magandang tanghali po sa inyong tatlo. Magandang hapon din po, sir, ma'am. Sige, sino pong gusto magsalita? Ako po. Okay, sige po. Ma'am, ikwento niyo po yung nangyari. Noong February 23 po, 2016, itong taong pong ito, sir. Yes, ma'am. Natulog po kami, pero sa kasagsagan po ng tahol ng mga aso, hindi po namin akalain na may nagbabalak na palang papasok sa bahay namin. So, sa madaling salita, pinlaslayitan po namin, sir, wala naman pong tao. Okay. So, yung pagpasok na po namin, sir, kasi matutulog na po uli, kasi madaling araw pa nga po, sir. Yes, Ang siste, yung paghiga ko po, hindi pa nakalapat ang ulo ko, may nakapasok na mismo sa kusina po. So, sinungkit po yung pinakalak na kahoy para makapasok po siyang malaya. So, ang ice pick niya, nasa baywang po niya. Nakashort lang siya ng jersey. Magnanakaw po yun. Posibleng... So, nakilala niyo po yung taong yun? Sa totoo lang po, kakilala kasi po labas-pasok siya nung nakalipas na mga taon. Kaya pag nawanted nga po siya sa sitio na iyon, akyat sa bahay, makuhanan ko siya ng ice pick at balisong kasi po may aabangan na po siya at gaganti. Sige. So, ang ginawa niyo ho, nagsumbong kayo sa barangay? Sa sitio chairman muna po, sir. Kasi po, hindi namin ibinaypas. Ngalan na sitio chairman nga po, sir. Tama ho yun. Opo. Okay. So, pagdating niyo kay sitio chairman, ano pong sinabi? Hindi po nagsalita, sir. Bagkus dumungaw lang. Ang sabi niya sa mister ko, ay kuya, sabi. Pagkatapos po, nung ako ang makita, nasabi ko, si Lito Bernardes, pinasok po kami, biglang nagtago po sa kurtina. Then after noon po, bumaba si Mrs. Yung niya. suspect ko, anong ginawa? Hawak-hawak namin, sir. Nanlaban nga po, sir. Wala kailangan kong assistance, sir. Opo. Citizen's arrest mo yun. Citizen's arrest. And then after, turn over nyo po sa barangay turn over sa police. Opo. So si barangay ayaw pong umaksyon. Ayaw po. Pagkatapos po, pagdating sa main barangay, kami na lang po ang nagkaladkad ng suspect talaga. Ayaw pong i-blatter. Kay pampulis matter na daw po. Ay hindi ho dapat yung barangay ang tumawag ng police. Kasi nandoon sila, turn over nyo sa kanila, which is the right thing to do after citizen's arrest. Dapat meron kayo tiniturn over na yan. Katama nga yung barangay. At yung barangay naman, iba-blatter at tatawagan yung pulis. Talagang proseso po yung ginawa ninyo. Kaya lang, ayaw sumunod sa proseso, tumukon sa proseso yung barangay. Yan po sinasabi nyo. Si Chairman Tristan Huertas ng Barangay Inarawan ng Antipolo, nasa linya ng telepono. Chairman, magandang hapon po. Yes po, Sir Rafi. Matanong ko lang po kung anong oras po pumunta po yung mga taga-Maagay Uno. Okay, anong oras daw po, ma'am? Dito po? Anong oras kayo pumunta doon kay... Sitio chairman po? Sitio chairman, opo. Alas 3:30 Sa Barangay po. Hall po. Sa Barangay Hall po. Sa Barangay Hall, ano oras? Sa Barangay Hall, magpo-pour na po yun. Kasi nanlaban pa nga sa kalsada yung suspect. Magpo-pour na raw po, Sir Chairman. Magpo-pour po kasi alas 4 po ako, may CCTV footage. Alas 4 po ako nakaalis po sa Barangay Hall. Oh, okay. Yung during nung time po yun, nakapagpakulong din po kami ng Akyat Bahay Gang. Opo. Okay. Pero kung hindi po na yan na-blatter at hindi po na record dahil nasa police matter na po, iimbestigahan ko po kagad dito. Double check ko po sa mga CCTV footage po natin kasi may CCTV po dito sa barangay. Okay, siguro sir, isa pong magandang gawin din ninyo, pagsabihan po yung mga sitio chairman sa tamang pag-aksyon at pagresponde sa hinaing paglapit ng mga kabarangay nila. Tulad ho itong si Nilo Ibasitas, nataranta siya, baka first time na humangyari sa kanya ito, hindi niya alam anong gagawin nung merong itinurn over sa kanya na isang suspect
galing po sa isang citizen's arrest. Opo. Dapat po ang ginawa niya, o sige, pusasan muna yan, kaming bahala, tatawag sa police para yan ay ma-turn over sa police and iba-blatter. Hindi po ginawa ni Nilo, sir. Opo. Si Nilo Ibasitis po yung city chairman sa Magay Uno. Sila ho ba, Sige po, sir. last na lamang sir, sila ho ba ay tinetrain muna bago binibigyan ng pwesto, chairman? Opo sir, meron po kaming monthly meeting ng mga city chairman ko bilang alter ego po na sila yung umaksyon. At kung in behalf po ng city chairman, a-actionan ko po yan, papuntahin niyo lang po dito sa barangay hall. Sana po ako po yung mismo yung makausap po nila. Sige po, ide-direct po namin dyan sa inyong tanggapan. Sir, ako po a-action dyan dahil tao po natin yung mga yan at hindi po tayo nagbibigay ng ganyang impormasyon sa mga city chairman natin at mga tanod natin na lahat po ng tao na kailangan pong pumunta dito ay i-blatter po. Kahit po police matter po yan, kahit nagkabarilan po, iba-blatter po for record purposes. Sige po, Chairman. Kung hindi po namin kaya, tineturn over po kagad na namin yan as soon as possible sa mga police. Salamat po, Chairman, at pupunta po sila dyan. Opo, sir, maraming salamat po. Magandang hapon po, Chairman. Opo, magandang hapon po. So, ma'am, sir, pumunta rin kayo sa police, yung police ayaw din. Sa totoo lang, sir, nagsinungaling din po yon si Tristan Huertas, kapitan po yon. Kasi po, harap-harapan po noong 23 nitong March, idinulog na po namin sa kanya ito. Kasi po, yung tanod at sitio chairman, sir. Pero ma'am, ganito na lang po. Okay po, ma'am, sir. Para mapabilis ho Okay tayo. po, okay po. Kung tutuusin ho talaga, ako po tatanungin nyo, ano po? Opinion ko po ito. Sige po. Sa mga kasong ganon na kung saan yung isa pong suspect na nahuli nyo po sa loob ng inyong pamamahay, citizen's arrest po, may karapatan kayo na gawin nyo na pusasan siya. Pwede nyo paluin sa ulo yun. Kung akong tatanungin na, aking opinion ho ito. Opinion ko lamang to. Sige po. Paluin nyo siya hanggang sa ma-disable siya, hindi siya makakagalaw na, pusasan nyo siya, talian nyo siya, and then call the police. Maganda rin po yung ginawa nyo, proseso pa rin. Kumbaga, nag-step 1, step 2, step 3. Hindi nila talaga Ako kasi, ma'am, step 1 and then tuloy na agad sa step 3 ang pinakamataas na step, which is police. Kasi po dinaanan namin, ngalan na po na pagrespeto nga po sa kanila sana. Ma'am, ginawa nyo yung dapat gawin. Yung sabi nyo respeto. Paano nga po? Hindi naman nirespeto ang inyong pong proseso. Kaya nga po. Proseso po yung proseso nila, yun ang tawag nilang respeto names. Yung inyong pong proseso, hindi nirespeto. So ano pong gagawin nyo next time? Huwag na kayo pumunta sa barangay. Kayo ho ay dumiretso sa police. 117 po. Alam niyo naman siguro, 117. Sa cellphone po, idaan yung 117, libre po yan. Rekta po yan. Next time, pag meron kayong na-aresto, tulad niyan, talian nyo, pusasan nyo. 117, meron po kaming suspect dito. Citizen's arrest po itong ginawa namin. Darating po yung mobile car, they'll take over. Okay, ma'am? Kasi pag sa barangay ho, same thing din ho, iti-turn over din sa police yan. Di ba? Kung si barangay takot, dahil may kutsilyo pala yan, babalikan ako niyan kasi kapitbahay lang namin yan. Siyempre, tao din ho yan. Pwede matakot din yan. Unlike sa police, train sila na mag-handle sa anumang klaseng kriminal. Di ba? Kasama sa training nila yon. Di ba? At may mga baril din sila. Hindi sila basta-basta pwedeng takutin, duruin ng mga kriminal. Tulad ni Sitio Chairman, wala naman ng armas yan. Sabi nyo, labas-masok ng kulungan yung may ice pick. Siyempre natakot din si katungitan niya, sir Ha? Katungitan ka inuman. Di lalo pa. Kaya alam niyo na pala katungitan. Alam niyo na pala na kakilala. Bakit niyo pa iti-turn over sa kanya? I-turn over niyo sa police. Okay, ma'am? Bilang paggalang po, sir, yun sa kanya. Kaya nga, ma'am. Kaya nga, sir, napakagalang niyo pong miyembro ng komunidad and I really appreciate that. Salamat. Pero, sir, nakita niyo naman po yung inyo pong paggalang sa proseso. Walang nangyari. Napunta sa wala. Kaya dinastos po yung inyong paggalang sa proseso. So alam niyo po next time anong gagawin. Hindi ko na kayo tuturuan. Next time, citizen's arrest equals 117. 117 equals mobile car equals posas, diretso kalaboso. Okay? Opo. Sige po. Salamat po. For the meantime, pwede niyo pong kausapin si Chairman. Kami po ang mag-arrange kung gusto niyo makaharap pa si Chairman. Okay? Otherwise, kung ayaw niyo na, then tutulungan namin kayong magharap kay Major Francisco para yung PCP Commander para sa yung direct filing. Pwede pa rin kayo mag-file. Okay kahit po, natapos na ho. Okay? Okay po, sir. Salamat po, ma'am. Salamat po sa Diyos, sir. Sa inyong kabutihan, ma'am. Salamat po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.